Good morning mga tropa! Today is May 29, 2025. Ngayong araw mga tropa, samahan nyo ako, pasok na naman tayo ng trabaho. Schedule natin today is second shift, which is 2 to 10. So ngayong araw mga tropa, gamit natin si Wigo Mengo. Dahil ang ating motor na si Duke, may sakit na naman. So ang dami ng sira na lumalabas sa ating Duke. So sa kalaman na lahat, si Duke po kasi second hand. So 2017 pa si Duke, 2017, 2014. So matanda na talaga si Duke. Tapos araw-araw pa natin ginagamit. So lahat ng bagay may hangganan. So sana okay pa si Duke kasi wala pa tayong pampalit. Wala pa tayong pambili. So ngayon si Duke nasa bahay. So marami tayong papalitan. Preno sa harap, preno sa likod, tapos yung headlight, tapos may check engine siya. Yung check engine niya is yung ating fuel pressure. So nagfo-fault yung fuel pressure niya. So papalitan natin ng sensor. So napalitan ko na yung sensor, pero yung mga preno hindi pa, kasi may pasok tayo, hindi ko masikaso. So Serranico tayo, Serranico. Pero sana within this week magawa na natin kasi gusto ko na rin magmotor. Ang bagal natin pag kotse, laging saktuhan. Na late na tayo ng first day kasi nga na traffic tayo. So pag kotse hindi tayo makakasingit. Unlike sa motor, pwede tayo sumingit. So yun yung disadvantage ng sasakyan. Although hindi tayo nainitan kasi aircon, hindi tayo nauusukan, diba? Kaso nga lang, pag traffic talaga. So ngayon, pasok na tayo ng expressway. Sa pa yan, yung gasolina. Di hamak na mas malakas sa gasolina ang sasakyan kaysa sa motor. Pero ganun talaga ang buhay. So tsaga-tsaga lang tayo mga tropa. Ang tanong, may laman pa ba yung natin, RFID natin? Naghihingalo na rin yung RFID natin mga tropa. Okay, we're approaching expressway. Nabubulol pa. Time check 1:27. So time natin alas 2. So medyo maaga tayo ngayon. Tingin ko hindi tayo malilate ngayong araw. Tsaka umaambon-ambon din. Kaya okay lang na nakasasakyan tayo. Alright. So shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan na hindi bumibitaw. Ay buti pa si Tonton TV kahit na medyo itong mga nakarang araw hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos. Kasi nga sobrang busy natin sa trabaho, sa pagtitinda, sa maraming bagay. Sobrang busy tayo. Pero maraming salamat po, nandyan pa rin kayo. So kaya naisipan ko mag video ngayon para may ma-upload tayo mamaya. Siyempre mapanood nyo pa rin yung poging-pogi, cute-cute. Kasi buti pa si Tonton. Sabi yun ng nanay ko, ewan ko lang sa inyo, basta nanay ko lang nagsasabi nun. Asawa ko hindi rin agree sa nanay ko Alright, let's go. Kasi ako hindi tayo malilate ngayon. Kaya lang tayo, petik-petik lang yung takbo natin. Kahapon talagang harurot ako kasi malilate ako Buti na nakapag-in tayo saktong alas 2. So hindi tayo late kahapon. Yun ginagawa na tong expressway mga tropa. Lalo pang nilalawakan, road widening. So kung dati 4 lanes lang, ngayon 1, 2, 3 5 lane na to, 5 lane. Uy, flat sila atin kuya. May outing yata sila kaso flat yung kuya. Okay, approaching na tayo, Silangan exit mga tropa. So mabilis lang yung natin, isang stasyon lang. So isang exit lang yung dinaanan natin, from Kabuyao exit to Silangan exit. So yung mga susunod natin mga upload mga tropa, ongoing kasi yung ginagawa ko na yung bodega, gagawin nating opisina ng mga binibenta ni Tonton. Kaya lang, hindi siya ganun kadali. Dahil sobrang talagang daming gamit doon. Especially na yung mga damit ni Mrs. ng mga anak ko. Hindi ko alam kung paano ko didispatch siya. 115 na lang yung load natin. So yun yung pinakamaraming kalat doon. Hindi siya kalat magiging pera siya. So nasa 10 sako yata yun mga tropa. So nasimulan na namin nung linggo. Tapos kumita kami ng 80 pesos. So may bumili naman 4 sa loob ng isang oras. Tapos si Mrs. daw nakabenta kahapon ng 200 pesos. So 10 pirasong damit yun na ibenta ni Mrs. Tapos yung bike natin nabenta natin ng 1.5. Tapos yung isang kulungan nandun pa rin, yung mugs nandun pa rin. Yung malaking kulungan may tumingin na daw, so possible bibili na rin yun, 500 pesos. So yun yung mga natin, kaganapan, yung mga kinita natin. Pero lahat ng yun mapupunta lang sa Meralco. Shoutout Meralco. Dahil yung bill namin sa kuryente is umabot ng 5,000. Yan. So kulang pa, bunado pa tayo. Pero malaking tulong na yun. Kasi makakatulong na yung pambawas doon sa gastusin natin. So ngayon darating na linggo, tutuloy natin yung pagbebenta natin ng ukay. So yung mga ibang ukay natin doon sa taas,
bababa na natin, sasama na natin doon sa mga naunang ukay natin hanggang sa mabawasan hanggang sa matitira. Sabi ko kay Mrs. pamimigay na lang namin. So yun yung plano, lahat ng matitirang damit pamimigay namin para syempre lumuwag na doon sa taas. Hindi ko kasi masisimulan yung kapag may mga kalat pa doon. So marami pa tayo bibenta, meron pa tayo electric fan. So may electric fan tayong sira doon, balak ko ipagawa. Tapos pag napagawa naman natin, tsaka naman natin bibenta. Ganun lang yun. Hindi man makibibenta, syempre gagamitin natin doon kasi kailangan ko rin ng electric fan doon sa taas dahil mainit doon kapag tanghali. So mostly siguro magagamit natin yung taas kapag ano na, kahapon na, kapag di na masyadong mainit. Yun yung update natin mga tropa. So medyo natagalan yung paggawa natin ng yung man cave natin o yung mga displayhan natin ng mga laruan ng mga binibenta ni Tonton. So excited na ako, kaso hindi ko pwedeng ibuhos lahat ng oras ko doon kasi nga marami pa tayong ginagawa bukod doon. So meron tayong damit, meron tayong suka, meron tayong vlogging, meron din tayong trabaho. Siyempre dapat di mawawala yung time natin sa pamilya natin, sa mga magulang natin, di ba? Kailangan yun, talagang mabibigyan mo ng oras lahat, di ba? Dapat pantay-pantay ang hatian. So yun yung update mga tropa. Bigyan nyo pa ako siguro ng mga 1 buwan kasi mahabang proseso yun. Yung pagbibenta pa lang ng mga kalat, matagal yun. Tapos yung pagre-renovate ng taas, matagal din yun kasi ako lang gagawa lahat nun. Mapa-wiring, mapa-pintura, tapos yung carpentry ako na rin kasi mahilig din naman ako maggawa ng mga kahoy-kahoy. So yun talaga yung pinaka number 1 passion ko, maggawa ng mga lamesa, upuan. So sisiw na sa akin yun, yung mga shelf na ganun. So dahil may mga gamit naman tayo. So yun yung mga update natin mga tropa. Sana samahan nyo ako ng mga gagawin ko sa susunod. Sana maging successful yun. Ni-imagine ko na yung mga mangyayari. Siyempre naka-display yung laruan doon ako magla-live, doon ako magpo-post, diba? Tapos may mga ilaw-ilaw. Pero siyempre kailangan pa rin ng budget. Siyempre bibili tayo ng pintura, bibili tayo ng mga kahoy, diba? Mga tornilyo, mga tools, mga screw, diba? Gagamit tayo ng kuryente, tapos yung flooring. Yan yung mga natin, mga gastusin natin na sa tingin ko medyo kailangan natin ng budget, kaya kailangan magbenta tayo ng mga gamit. Pero bago yan, babayad muna tayo ng 20 pesos dito. So ito lang yung disadvantage pag nakakotse tayo may binabayaran tayong parang private property entrance, so 20 pesos bukod pa dun sa 20 pesos kanina ay 10 pesos sa expressway. Sarap, dadaan ka lang 20 pesos na, saan ka pa? So balik tayo sa usapan natin. Samahan nyo ako mga tropa ha? Sana within 1 month hindi ko na nasusundan yung ano na ba nagawa natin. Yung mga bakal doon, yung mga shock, nabenta na natin. So kumita na tayo ng 250 pesos doon. Yung bike, nabenta na rin natin. Ano ba nabawas natin? Tapos, ay yung kama pa pala mga tropa. Hindi ko pa nabibenta yung kama. Pupost pa pala natin yung kama. Papabenta ko ulit kay tropa yung kama. Okay, tapos after nung kama, meron pa ba? Yun, mga damit na lang. So abang-abang kayo mga tropa dahil since nag-enjoy naman kami ni Mrs. doon sa pagbibenta ng ukay sa bukid, diba? Habang naglalaro yung mga bata, kami naman nagbibenta, kukwentuhan, lumalanghap na sariwang hangin. So nag-enjoy talaga kami ni Mrs. Pero next time, aagahan na namin kasi 1 oras lang yung ginugol namin doon. Imagine nagbenta kami alas 5, so alas 6 pack up na. So konti lang yung tao na nakakita doon sa paninda namin. Pero next week, anong araw na ba ngayon? Thursday na ba? O Friday? So ilang araw na lang. By Sunday, sakto rest day ko kasi yung Sunday and Monday. So magbibenta ulit kami ng ukay-ukay doon by Sunday. Sana makarami na kami. Kung di kaya ng 20 siguro gawin na namin 10 para mabilis maubos. So yun yung purpose natin. Yung kalat, maging pera. So hindi natin siya pwedeng sabihin basura kasi pinaglumaan namin mga tabi. Tapos ano pa ba mga pwedeng ibenta? Meron pa tayo isang bibenta mga tropa. Meron akong problema. Kasi di ba may tindahan kami. So may mga bote kami ng soft drinks. Yung mga bote kasi ng soft drinks hindi yan binibili sa junk shop. Iba kasi yung bote na yun So ang challenge sa sarili ko is makahanap ako ng tindahan na bibili ng bote ng soft drinks ng RC. Kasi biglang tumumal yung RC sa amin So binibenta na lang namin ng soft drinks is Coke made by Coca-Cola, Sprite, Royal yun. Yun na lang yung mga binibenta namin sa tindahan. Pero yung mga RC, mga Mountain Dew, hindi na kami nagbibenta na. Ang dami nun. Binili din namin dati yun, di ba? Hindi mo naman makukuha ng free yun. So magkano isang piraso no? Sa is yata. So kung itatapon mo, hindi rin kukunin ng basurero.
So yun yung challenge. Maghahanap ako ng tindahan na willing bumili ng bote natin. Kung halimbawa 6 pesos siya, bibenta ko siguro ng 5 piso. Malaking pera yun sigurado. Kasi ilang sako yung bote ko ng RC sa bahay. So yun yung isa pang challenge at isa pang kalat na pwede nating ibenta at maging pera. Iyon. So yan lang yung mga update ko mga tropa. Once again, maraming salamat po sa mga followers, subscriber. Di buti pa si Tonton TV, mapa Facebook, TikTok man yan, and YouTube. Sabi nga ni Mrs., sige lang, tuloy mo lang, nag-enjoy ka naman. Kahit na pagod na tayo, kailangan pa rin natin mag-upload. Kahit na pagod na tayo, kailangan pa rin natin magbenta. Kasi syempre may mga pangangailangan tayo. Saka syempre para meron tayong pera, para hindi tayo mukhang kawawa. Kapag kailangan mo ng ganitong pera, gusto mo kumain, may dudukutin ka sa bulsa. Yung pagiging isang vlogger, bonus na lang siguro yan kung sakaling sumikat tayo. Pero kung hindi, at least nag-try tayo mga tropa. Wala namang nawala sa akin. Nag-enjoy naman ako kasi pinapakita ko lang yung tunay na ako. Kung ano ako sa bahay, kung ano ako sa trabaho, kung ano ako sa pagiging isang kaibigan, kung ano ako, komedyante ba ako o ano, diba? Pagiging creative ko sa larangan ng pagbablog o pagiging isang content creator. Pinapakita ko lang sa inyo. Kasi mostly, mga ginagawa ko talaga, yung sariling isip ko yan, pinag-iisipan ko. Pero hindi ko ikakailan na meron mga, minsan, may mga content tayo na kinokopya din natin sa iba. Kasi syempre nagagandahan tayo. So ginagawa natin, dinadagdagan na lang natin o binabawasan natin para hindi naman kopya dun sa original na gumawa ng content. So ganoon naman siguro ang content creator Yung mga sikat nga ngayon, di ba? Inuulit lang nila yung mga sumikat na content. For example, nag-million views yung content na to. Sikat na sila. Mas marami yung manonood sa kanila kasi sikat na sila. Yun lang, traffic. Singit tayo kasi malilate tayo Yun, buti na lang nakasingit tayo. Yung mga truck makahinto. Buti na lang. So yun lang mga tropa. Maraming salamat po. Kahit na nababawasan yung mga followers ko mga tropa, hindi na tayo maabot ng 6,000 followers. So unti-unti tayo nababawasan. Kasi mostly ng followers ko mga tropa is galing sa Zumba. So si Mrs. kasi napahinga sa Zumba. So yung grupo nila naglaylo sa mga competition. So hindi sila lumalaban sa panahon ngayon. Yung Kasufig. So shoutout sa Kasufig. So medyo napahinga sila. Tsaka yung Kabuyo All Star. So wala silang mga event, wala silang mga competition na sinasalihan. So wala akong ma-upload na videos para sa Kasufig at sa Kabuyaw All Star. So siguro yung mga new followers ko na nag-follow sa akin dahil sa Zumba, syempre hinahanap-hanap yun. So pasensya na po kayo. Sa ngayon balik tayo sa normal na pagbablog o yung mga content ko, which is motovlogging, comedy, pusa, ano pa ba, pagkain. So yun yung mga usual na content. Ibuti pa si Tonton since 2022. So 3 years na po tayo mga tropa. Kung iba-backtrack nyo o babalikan nyo yung mga videos na ginawa ko, may Zumba din naman doon kasi si Mrs. kasi Zumba lover. Pero mostly this is mga original content yun na galing sa utak. Ibuti pa si Tonton TV. So nandito na tayo sa trabaho mga tropa. So tatapusin ko na itong video. So once again, maraming salamat po mula sa aking puso. Ibuti pa si Tonton. Peace. Bye-bye. Ang aga natin, di tayo late.